Okay, so magandang araw po sa inyo guys. So welcome po sa aking YouTube channel. So meron po tayong topic ngayon. Ito po ay tungkol sa drone. So ang drone po na aking ginagamit, ang DJI Mini 4 Pro. Ayan. So i-review po natin ito dahil marami pong nagtatanong sa akin sa nakaraang video kung ano daw po ba ang brand ng aking drone, anong model at anong specs at magkano daw po ba yung ganitong klase ng drone. So ngayon ay sasagutin ko yan dito sa video na ito dahil nahihirapan akong sumagot sa mga nagko-comment sa aking nakarang video. Hindi ko na sila nare-replyan dahil napakahirap ipaliwanag yung mga specs ng aking ginagamit na drone. So dito sa pamamagitan ng video na ito ay masasagot ko yung inyong mga ilang katanungan. Okay. So kapag bumili kayo ng drone, ganito ang itsura niya. Yan. Siyempre doon sa loob nito, nandito yung kanyang bag. So baba muna natin. Yan. Ito yung kanyang bag ng ating drone. So napakaganda nung bag na ito. At ito ay waterproof, no? Hindi naman sobrang waterproof. Yung ibig ko lang sabihin ay kapag naulanan siya, naabutan siya ng ulan o naabutan kayo ng ulan sa daan, ay kahit wala itong plastic dahil hindi ito kayang pasukin ng kahit malakas na ulan. Iwan ko lang sa tubig, kapag nilubog natin sa tubig, siguro, tatagos din ito. Pero hindi ganun kabilis. So, matagal siya bago mapasok ng tubig. Okay. So, syempre, sa loob ng bag na ito, ay nandito yung ating RC o yung remote control ng ating drone. Muna natin. At ito naman yung drone. Yan, so, i-unfold lang natin para mas makita. Okay. So ito guys yung kanyang battery. So meron siyang tatlong spare parts ng battery. At siyempre gumawa ako ng listahan about dito sa aking ginagamit na drone. Para hindi ko makalimutan kung ano ba yung mga nilalaman nitong drone na ito. Okay, umpisa natin. So product details tayo. Okay, so ito po, ang brand po nitong drone na ito ay DJI. Okay, so ang model po niya ay Mini 4 Pro. Kung tatawagin natin siya, ay DJI Mini 4 Pro. Okay, so meron po itong timbang na 249 grams. Yun po yung bigat niyan kapag kasama yung kanyang battery. So lagyan natin ang battery. Yan. So yun po ang bigat niyan. Okay, pagdating naman po sa camera, ay ang video resolution po nito ay meron siyang 4K na may 60 FPS at 2.7K na mayroon namang 120 FPS at 1080p na mayroon namang 240 FPS. So yun po yung kanyang video resolution. At pagdating naman po sa kanyang photo resolution ay meron siyang 12 megapixel at 48 megapixel raw stills. Yun.
Yun po ang mga kanyang kopya o yung linaw ng kanyang kuha sa video at sa photo shot. Okay. So pagdating po sa gimbal ng kanyang camera ay meron siyang gimbal rotating for vertical shooting. So kaya niya pong mag-vertical itong camera na ito. Yan. Pakita ko lang ng malapitan. So kapag ka nakaganito yung kanyang posisyon, so naka-portrait po yan, yung mga mahilig sa mga reels, no? So kayang-kaya niyang mag-shoot ng mga video na pang reels. Yung makikita natin sa cellphone, mga naka-full screen, no? Yung mga video. At kaya din niyang mag-record ng naka-landscape, yung mga ginagamit sa YouTube. So ang nangyayari naman yan ay ito, nakaganyan naman yung kanyang camera. So meron siyang focus track na subject tracking, no, system. Yung halimbawa, meron kang subject na gusto mong kunin. Halimbawa na lang kung ikaw, no, binibideo mo yung sarili mo, ay kaya niyang mag-focus na naka-record video sa iyo lamang. So kahit anong galaw mo sa ating drone, sa ating remote control, ay hindi siya kukuha sa iba ng video record. Dahil ikaw nga yung subject, doon lang siya nakatutok, kahit saan siya magpunta, ay hindi kayo iwanan. Nakapokus lang sa iyo yung video na ito ng drone. Alright. So meron siyang automatic shooting modes. So napakalaking tulong po ng mga ganun. Dahil hindi na tayo mahihirapan mag-shoot ng mga manual. So kayang-kaya ng trabahuhin ng drone na ito yung mga gusto nating kuha. Okay, so meron din itong master shots, quick shots, at hyperlapse. So napakaganda po ng mga ganitong mode settings ng ating drone sa camera. At meron din siyang active track na 360. At pagdating naman po sa safety, so meron po itong mga features na active tracking. So ano ba yung active tracking dito sa drone na ito? So ito po yung active tracking niya na halimbawa, pinalipad mo siya, hindi mo na makita itong drone. So sa pamamagitan ng kanyang active tracking dito sa remote control, makikita natin kung nasaan na ba yung ating aircraft, kung nasaang lugar na ba. Okay. At meron din itong sensors. Yan, mga safety, mga gandang mga safety sa ating drone para hindi bumangga yung ating drone, no? So ito po yung kanyang sensors, dalawa sa unahan at meron ding dalawa sa hulihan. Meron din po dito sa kanyang body sa ilalim dalawang sensors. So ginagamit po yan, halimbawa na lang nagpalipad ka, hindi mo siya makita o yung drone, kapag mayroon siyang babanggaan sa kanyang dadaanan, ay hindi po ito babangga dahil magbe-brake po ito. Halimbawa po ito yung kanyang obstacle na kanyang babanggaan. So makikita po ng kanyang sensors yung kanyang babanggaan, kahit po lumilipad yan, so magbe-brake po yan. So hindi po yan didiretso. Yun po ang ginagamit na sensors nito para hindi siya bumangga. At kaya din niyang makasensor sa ulihan, yan, at sa ilalim. So kung mayroong mga babanggaan sa ilalim, sa itaas, sa unahan, sa hulihan, hindi po siya babangga dahil sa sensor. Pero mayroon po itong tatlong mode sa kanyang sensor. Una, pwede nating patayin yung kanyang sensor. So napakadelikado naman kapag pinatay natin dahil wala pong pakialam to kapag pinatay natin yung kanyang sensor. Dahil kahit may babanggaan yan, ay dire-diretso po yan. So babangga talaga siya kapag patay yung sensor. So meron namang isa, yung diniscuss ko kanina, yung isa yung magbe-brake siya. At yung isang settings naman ay merong bypass, no?
kahit siya may babanggaan, dire-diretso lang po yan. Pero kapag may nakita siyang babanggaan, sasampol natin, ang gagawin niyan, aangat po yan. Iiwasan niya po itong nakaharang sa kanya. So kapag mayroon siya nakita na babanggaan, hahanap po yan ng malinis na daan para hindi siya bumangga. Yun po yung settings ng bypass sa kanyang sensor. Okay. At meron din nga po itong GPS. Makikita natin sa mapa na kung saan siya dumaan itong drone na ito at kung nasaan na siyang lugar. So yun po yung kanyang GPS. At meron din siyang flashlight. Lalo na sa gabi, no? Kapag pinalipad natin sa gabi. Pero actually, bawal paliparin ito sa gabi. Pero meron siyang ganun na flashlight. Yan. Kitang-kita po yan. Napakaliwanag po ng ilaw na yan. Lalo kapag siya maglalanding, umiilaw po yan para kita ng sensor yung kanyang lalandingan kung may babanggaan siya o wala. At meron din siyang blinker lights. Ano ba yung blinker lights? So ito po yun. Yan. Mayroon siyang dalawang blinker lights. So buhayin natin para mas maintindihan. Yan, ito po. Yan. Kapag lumipad sa gabi yan, makikita mo, nagbe-blink. Nagbe-blink siya. Pero, kapag napansin ko lang dito, kapag nagre-record ka ng video sa taas, o kapag lumilipad siya, nagre-record ka na, so namamatay itong ilaw na ito. Hindi ko alam kung bakit, siguro, para na rin makatipid dahil gumagamit ka na nga ng record video. So doon sa ibang mga drone na mga highs pa dito, ay 4 yung kanyang blinker lights meron dito sa unahan pa rin. Siguro yun ay umiilaw talaga na kapag nagre-record ka ng video. Siguro meron siyang disable at enable. Pero di mong gamitin kapag nagbe-video ka at pwede mo naman siyang hindi gamitin. Hindi ko lang sure dito dahil hindi ko pa nakakalkal yung pinakailalim na settings nito ng drone na ito. Alright. So meron naman itong max flight time, no? Na merong 34 minutes sa ere. 34 minutes hanggang 45 minutes. So yung pong 34 minutes ay kapag nagre-record kayo. So maabot po ng ganong katagal. Pero kung hindi ka magre-record, ay maabot po yan ng 45 minutes sa ere, yung kanyang battery. At meron din itong distance na 20 km distance. No? Napakalayo po nung 20 km na yon. So halos isang bayan na ang niliban. No? So ang tatanungin lang dito, yung kanyang battery. Meron din itong wind resistant. So kapag malakas yung hangin, ay kayang-kaya niya pong i-handle. So hindi basta-basta po itong babagsak o mawadadala ng malakas na hangin. So kaya-kaya po niyang i-handle yan. Pero wag naman yung sobrang lakas, no, nung bagyo, no. So kung makikita niyo kapag umuuga lang ng ganyan, kayang-kaya pa niyang i-handle yon at kayang-kaya pa niyang panibang hindi siya babagsak ng basta-basta. Tsaka makikita naman natin sa monitor kung malakas yung hangin. Siyempre kapag nakita natin na strong wind dito sa ating monitor, siyempre ibaba na natin para safety at hindi talaga tamaan ng mas malalakas na hangin. Okay, mayroon itong cinematic mode, normal mode at sports mode. So saan ba ginagamit ito? So unahin natin yung cinematic. Itong cinematic mode sa video ay ito yung mabagal yung kanyang lipad. So napaka-smooth niya. Kaya napakagandang pagmasdan ng video kapag cinematic mode. At kapag naka-normal mode, so medyo mabilis siya. At mayroon siyang sports mode na mas mabilis.
Okay. So yung speed, okay, kapag naka-normal mode, so yung speed po nito ay maabot ng 23 miles per hour kapag naka-normal mode. No? At kapag naka-cinematic mode naman, ang speed po nitong drone na ito ay maabot ng 13 miles per hour. Kaya pagdating naman sa sports mode, ito yung pinakamabilis. Meron siyang 36 miles per hour. So, yun po yung tulin kapag naka-sports modes. Okay. So, yan po yung nilalaman ng mga specs ng ating drone ng DJI Mini 4 Pro. At pagdating naman sa presyo, magkano ba yung pagkakabili ko dito? So, ito po ay mayroong mga package. Pagkakaalam ko ay may tatlo itong package. So, mayroong standard at mayroong Fly More Combo at Fly More Combo Plus. So, ang kinuha ko po ay yung Fly More Combo Plus. Dahil kapag yun ang kinuha mong package, ay meron ka ng ganito monitor. At may tatlong battery. Saka mayroong mga propellers, mga cable, o mga manual, nandiyan at saka may bag. So kapag Fly More Combo, wala siyang plus, ay isa lang yung kanyang battery na iyong mabibili. At ganito naman yung kanyang monitor. Siyempre may mga extra propellers din. At mayroon na rin bag na ganito. Kapag standard naman yung inyong binili, so hindi ganito yung kanyang bag. Oh, wala siyang bag pala. Oh, hindi ganito. Wala talagang bag. At isang battery lang yung standard. Saka ang remote niya ay hindi ganito. Yung wala siyang screen. So maglalagay ka pa ng cellphone para magkaroon ka ng monitor. Yun po yung standard package. So magkano ba yung standard package? Unahin natin. Yung standard package po ay nasa 40 plus po yan. 40 plus, hindi ko lang alam yung saktong presyo niya. Basta nasa 40 plus kapag standard yung ating bibilhin. Kapag Fly More Combo, yung package na iyong binili, magkano naman ang umaabot? Umaabot po siya ng 55,000 pesos. Naglalaro sa 55, 54, 55, mga ganon. So, depende pa rin sa mga ibang dealer. At kapag binili mo ay Fly More Combo Plus na package, ay ganito yung mabibili mo. Kompleto. Nagkakahalaga po ito ng 61,380 kapag Fly More Combo Plus yung inyong biniling package. So ngayon nakita ko doon sa binilang ko, yung Fly More Combo Plus ay maabot na ngayon ng 67,000. Bakit tumaas? Imbis na sa pababa, ay tumaas yung kanyang presyo. Siguro, in demand talaga yung ganitong klase ng drone kasi latest ito. So, pero ngayon parang may lumalabas na DJI Mini 5 Pro. So, mas mataas na dito kasi Mini 4 Pro ito. Mayroon namang kasunod na Mini 5 Pro. So, mas mahal siya. Dahil latest nga siya at merong karagdagang mga features. No? Yun. Marami pa itong nilalaman na pwede na nilalaman ng mga settings at mga features. So, doon lang tayo sa mga basic, yung mga pangkaraniwang ginagamit natin. Dahil kung i-discuss natin lahat, ay napakarami po niyan at napakahaba ng ating magiging video. Okay, so yun lang yung mga kailangan nating malaman at mga ginagamit. Yun lang yung ating discuss. Okay, kung nagustuhan nyo ang video ito, at siyempre, kung gusto nyo ng mga content na mga lumilipad itong drone, mga footage ng drone,
ay subscribe niyo po ako dahil sa mga susunod na araw ay lilipad na naman tayo sa ibang lugar at i-explore na naman natin yung ibang lugar na hindi pa natin napupuntahan. Okay, so subscribe niyo ako at i-hit mo na rin yung notification bell para kapag na-upload ko na yung video na yun ay ma-notify kayo. Okay, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.